Pasok ko na ha, ganyan-ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:13 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Pero bago po natin umpisahan, ito po ang programa natin sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. Ito po ang programa on air na handa kang pakinggan at hindi ka husgahan. Mga kabisyo, alamin na po natin ang storya ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Good evening po. Good evening po. Kamusta muna po kayo, ma'am? Okay lang po. Inhale, exhale ka na muna, ma'am. Bago tayo mag-umpisa. Inhale. Exhale. Okay ka, ma'am? Ma'am, make sure nyo lang po na hindi po kayo naka-earphone, hindi po kayo naka-loudspeaker, nakatapat lang po sa tenga ninyo yung cellphone ninyo. Okay po? Okay. I-disconnect ko muna. Sige, ma'am. Yung... Okay na? yes. Yan, ma'am. Mas loud and clear na po kayo. Tapat nyo lang po sa tenga ninyo, ma'am, ha? Yeah, sure. Okay. Ma'am, ulitin ko ang tanong ko. Kamusta ka, ma'am, ngayong araw na to? Okay naman. So, ma'am, hindi ko na po papatagalin pa. Tagasan po kayo? Currently, I'm nasa ibang bansa po. Okay po. Taga-ibang bansa. Saan po? Around Asia lang po ba yan? Yeah. Around Asia lang po. Okay, Asia. Ilang taon na po kayo, ma'am? I'm 32 po. 32. Itago natin sa pangalang Love. Love? Wow. Hi, Love. 32 years Hello. old. Around Asia. Ano Mhm. ang top secret mo? So, my top secret po is I have a FUBO here sa bansang pinagtatrabahoan ko. Kahit may live-in partner po ako sa Pinas. Tama po ba ako ng pagkakarinig? Meron po kayong ka-FUBO sa bansang pinagtatrabahuhan ninyo ngayon. Habang meron po kayong ka-live-in partner sa Pilipinas? Yes po. Okay. Bago po natin kilalanin yung ka-FUBO mo at umabot doon sa punto na may ka-FUBO ka na, ilang taon na muna kayo nito ng partner mo dito sa Pilipinas? Matagal na po like about 12 years. 12 years? Yes po. Okay, backtrack muna tayo. Kamusta na muna yung partner mo? Ano bang klaseng partner ito? Maalaga ba? Mabait ba? Anong klase ng trabaho niya? Kwentuhan mo na muna ako. Okay naman siya. Pero sa part naman ng pagtatrabaho ay hindi siya gaanong masipag. Like, sa loob ng
12 years namin, wala pa kaming may naipundar kahit isa man lang bahay like na matutuluyan namin. Of course, syempre may pamilya ka, so dapat may bahay ka na matuluyan. Yung wala siyang ano, like initiative na magkaroon man lang like sa loob ng 12 years, wala siyang stable na work. Tapos nung bago-bago pa kami, gimmick lang siya ng gimmick. Kahit tas hanggang ngayon gano'n pa rin. Actually siya nga yung nag-push sa akin mag-abroad, para kahit papaano lumuwag-luwag kami. Isa din yun sa nagpapasama ng loob ko sa kanya. Okay. Mabait naman, kaso nga lang, hindi lang nakikita yung future. Hindi naghahanda para sa buhay ninyo, sa hinaharap. May anak po ba kayo, ma'am? Meron po. Hindi ko Ilan? na po isasabihin kung ilan. Okay. More than 3. Hindi naman po. Okay. At least, naglalaro sa 1, 2, 3. Okay, may anak kayo. Ilang taon na yung anak ninyo, ma'am? Hindi ko na po sabihin. Okay. Bibigyan po Thank namin you po. kayo ng karapatan dyan na huwag nyo na pong Yes sabihin. po. Thank Okay. you. So, 12 years na kayo nagsasama, may mga anak na kayo. Tama po ba ako? Mm. Yes, okay. May mga anak na kayo. Ayaw mong banggitin kung ilang taon. Ma'am, siya po ba nag-aalaga sa mga bata or pinapaalaga nyo po sa iba? Siya po, since wala naman po siyang working. Bali ako po yung breadwinner, ako po lahat-lahat. Nagpapadala ka sa kanila? Yes po. Magkano pinapadala mo every month? Hindi ko na po sabihin. Okay lang. Baka isa din po sa niya. Matrace ka. Makakilala din Okay. po. Opo. Walang problema. Pero Yes hindi po. naman kulang. Laging sapat ang pinapadala mo. Wala na nga pong natitira sa akin. Pero okay lang. At para sa kanila, isa na din yun sa ko. Goal ko naman din yun. Okay. Love, gaano ka nakatagal sa ibang bansa? 3 years po. 3 years. Okay. 3 taon. Gaano na kayo katagal ng kapubo mo? 6 months. Bago lang. Bali, bored kasi ako noon, so I tried dating app, then marami naman akong tapos actually wala talaga akong planong i-meet siya kasi parang lang talaga, parang lang sa lang, chat lang. Mhm. Tsaka hindi ko talaga iniisip na mamimit ko siya, like wala akong talagang like idea, like may mas iba pang parang may ako na mamimit ko, pero siya parang hindi talaga. Pero yun, parang biglaan na lang. What do you mean biglaan? 'Di ba nasa dating app Like, kayo, nag-connect kayo doon, nag-uusap kayo doon, nag-chat kayo doon, nagko-call din ba kayo? Hindi, never kami nag-call, like Chat chat lang. lang talaga. Okay, paano kayo nagkita? Parang sabi niya, parang siya na lang mismo nagsabi, hindi namin pinaplinano, parang siya na lang sabi na ganito, bukas magkita tayo. Tapos parang ayoko pa nga, ayoko kasi parang busy pa ako, ganyan. Sige na, parang pinilit niya ako, punta na lang kita sa place mo. Then pumunta siya sa place ko, then okay, total day off ko naman din. Minute ko na lang din siya. Gaano kalayo yung place na sa place mo? Like 1 hour lang naman eh. 1 hour lang naman Mabilis ang lang. Magte-trend lang siya, magte-trend. Opo. Yun no, tapos at first, wala, lang kami, kita lang kami, kain lang kami sa labas. Tapos we know each other, nag-ano lang kami, mga namin, usap-usap lang. Then, syempre umabot din sa point na natatopic namin about yung ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya na, ayoko ng relationship since meron nga akong live-in, di ba? Pero hindi niya alam. Wala siyang ka-idea. Ang alam niya lang, lang ako, dalagang Pilipina lang, gano'n. Pero Tapos, na-mention mo? sabi ko sa kanya, Na-mention mo sa kanya? hindi, never ako nag-mention sa kanya na may ako sa Pinas. Ang alam niya lang, wala talaga. Like, single kunwari.
Ilang taon na to, ma'am? Mm. 35. Tapos Mga matanda ganun. sa'yo? Mm. Single lang din ba to or may pamilya na sa Pilipinas? Actually, ano siya, local siya. Chinese siya. Lokal Check ko. dyan. Yeah. May pamilya na, single, ano? Single daw siya. Pero parang nakikita ko naman na single din siya. Like, living alone lang dito nag-work. Actually, originally siya from Hong Kong. Then, nandito lang siya kasi dito na din siya nag-aral. Then, naging resident na din siya dito. Mm. So, base sa pagkakaalam mo, wala siyang pamilya. Sabi niya. Kasi ganun Hindi din ko naman din naman yung... alam kasi hindi naman din ako matanong. Ganun ka din naman. Sinasabi mo na single ka pero may family ka na dito sa Pilipinas. Mm, So, para kayo po, naglalaro. Okay. oo nga eh. 6 months na kayo. Dahilan mo sa Mm. akin na bored ka lang. Naghahanap ng makakausap tapos yun na. Kausap ko na lang siya. ba? Kausap lang? Literal na kausap lang? Yun ang hinahanap mo? Oo. Tapos, actually, kausap lang din. Tapos, kung mag-meet, okay lang. Socialize lang outside. Pero hindi yung to the point na mag-aanuhan na kayo. Hindi naman, actually, meron din naman ako nakakamit like sa outside lang. Tapos pag isang meet lang, tapos pag, di ko to bet, parang wala na yun. Pass na siya sa akin, ganun. Hindi lang naman siya yung unang minute ko like, pero siya yung nakaano ko na, yung pumunta na sa point na ganito na. Mas lumalim. Opo. Okay, so ibig sabihin sa 3 taon mo dyan, marami ka na rin nakilala na meet. Hindi naman po sa loob ng 3 taon. Actually, nitong last year. So 1 And taon then na. until now. 1 Opo. taon na, okay. Hindi ba kayo nag-uusap ng asawa mo? Ba't naghanap ka ng makakausap mo? Kulang ba pag-uusap ninyo? Araw-araw naman po. Pero, wala na eh. Actually, feeling ko kasi parang na-out of love na din ako sa kanya eh. Kasi feeling ko parang feeling ko ang bigat na. Like, feeling ko ang bigat niya ng i-carry. Like that ba? Like, wala siyang ginagawa. Like, kahit mag-part-time man lang or maggawa ng kung ano-ano dyan ang pwede niyang i-source. Sabihin ko, total, may budget naman. Nagpapadala naman ako. Wala. Tapos na-short palagi. Ganun. Like, ako na lang ba? Nag-asawa ba talaga ako para lang maging ganito? Like, ito pa talagang role ko? Ang magtrabaho para sa pamilya? Like, isa din yun sa nagpapaano sa akin. Tumutulak sa'yo para gumawa ng mali? Para maging choice mo gumawa ng mali? Tama ba ako? Isa din yun. Kasi, para maano yung ko, yung sama ng loob ko. Para maano din, mabaling na lang siguro sa mga sa ibang bagay. Kaya siya, nagpapaka-stress ako dito. Malulugmok, kasi mag-isa lang ako dito, ganito. Mas mabuti na lang siguro lumabas at mag-fun. Ganun. Okay, love. So, nag-uusap pala kayo araw-araw na itong asawa mo pero napuno ka na dahil nga hindi nagtatrabaho. Di mo ba na-open up sa kanya yan? Yung nararamdaman mo na magtrabaho ka naman para maayos yung buhay natin lalo. Magtulungan tayo. Ano bang kailangan kong itulong sa'yo para magtrabaho ka? Nakapag-usap ba kayo ng ganun? Oo naman. Pero, lagi lang siyang mag-isip pa ako kung anong pwedeng gawin ganito, ganyan. Tapos, minsan pag may ibang word pa na parang para sa kanya mali, magdadrama siya. Like, gaganyan ka sa akin kasi wala akong trabaho. Huwag kang mag-alala. Yung katulad ng last namin, away namin na, sinabihin niya ako na, huwag kang mag-alala pag makapagtrabaho na ako, kahit hindi ka na magparamdam. Yung mga ganun na, like, ikaw pa talagang magiging mali kapag mag-open up ka lang. Kaya hindi na din ako nag-open up. Pinapabayaan ko na lang din siya. Parang hanggang ngayon, pinapabayaan ko na lang siya. Kasi pag nag-open up ako, minsan ako pa ang nagiging mali na parang inaano ko siya.
Ganun. Kaya yun ang nagtulak sa'yo para magawa na ng kalokohan. Hindi mo naisip yung mga bata, love? Na may anak kayo? Yun nga eh. Yun nga yung iniisip ko eh. Kaya nga nag-i-stay pa ako sa kanya eh. Kahit deep inside, gusto ko na kumawala. Yung mga kaibigan ko, sinasabayan ako, kahit nga yung pamilya ko na, ba't nag-i-stay ka pa dyan? Ganyan, ganyan. Pero, para sa bata, kailangan ko mag-stay. At saka, pag nagbabakasyon naman din ako, happy naman din kami. Like, nakikita ko sa mga bata na, happy talaga. Happy na nakikita kami, na kumpleto. Isa din yun sa nagpapa-stay na lang sa akin. Oh, pero di ka ba Dahil sa nakukonsensya bata. nun? Na nakikita ng bata na happy sila, na okay kayo ng asawa mo. Diba? Tapos ikaw, naggagawa ka ng kalokohan dyan sa ibang bansa. Naghahanap ka ng kafubu. Love? Hindi, again po? Hindi ka ba nakukonsensya nyo na ang saya-saya ng mga bata na okay kayo, nakakausap ka nila? Tapos ikaw, gumagawa ka ng kababalaghan dyan sa ibang bansa. Hindi ko din kasi iniisip yung mga bata pag part na ganito, yung iniisip ko kasi yung living partner ko. Kung sa kanya, parang hindi ako nakukonsensya. Isa na din kasi sa mga rason nung time na dati, niloloko niya din naman ako. Parang, isa din yun na parang, ba't pa ako makukonsensya? Kung hindi din naman siya naging magandang partner sa akin. So yung partner mo lang ang iniisip mo, yung mga bata hindi. Oo, kasi feeling ko kasi hindi naman nila 'to malalaman eh. Hindi mo ba naisip, love, na pwedeng masira yung pamilya ninyo at maging rason yun ikaw? Yung ginagawa mo ngayon? Oo naman iniisip ko 'yun. Ready Oh, na ako do'n 'pag if ever malaman niya or ano, makipaghiwalay man siya parang mas gusto ko pa nga eh. Para naman may freedom din ako, may peace of mind din ako. Parang kasi feeling ko kasi ang bigat na minsan nga may point na umiiyak na lang ako kasi dahil sa gano'n, dahil sa responsibility. Feeling ko kasi kine-carry ko lahat eh. Dahil sa responsibility na dapat hindi ako ang gagawa, 'di ba? so yung naging outlet mo yung pangfufubu. Oo, kasi actually happy nagiging happy din naman ako. Parang nale-lessen ang stress ko 'pag nakikita kami ng isa naman. Ano na bang status ninyo neto? Sa nung sinabi ko sa kanya na ayoko ng mga relationship gano'n, fubo lang ang hanap ko. And then siya din sinabi niya na, "Yeah, me too." Gano'n din siya. Tapos, "Okay, let's try." Then triny namin hanggang sa every month nagkikita kami and then siya ang una actually sabi sa'kin na, "I like you." So, hanggang I like lang siya, never siya nagsabi ng kung ano pa, basta 'pag ano nagkikita kami tapos nagsasabi siya sa'kin ng, "I like you." Hanggang sa nito lang, bago lang nung last na kita namin, nagsabi na siya ng, "I love you." Parang naano ako, na-shock ako like, "Ha? Hindi ako ready." Like hindi ko in-expect na, huh? Nag-ano na siya parang kasi hindi kasi ako sanay eh, kasi sinasabi niya lang sa'kin na, "I like you" lang, "I like you" lang. Hindi ko ina-expect na magiging iba na pala yung ano niya, parang sabi na siya ng, "I love you." Tapos iba pa yung pagkasabi niya nung time na yun, parang, "Ha?" Kasi hindi na ako naka-imik. Kaya ngayon naguguluhan na talaga ako. Ba't ka napatawag? Anong plano mo? Kasi alam ko kasing mali talaga 'to eh. Ang 'pag pinagpatuloy ko pa kasi 'to eh, baka mamaya ako naman ang lalong mas ma-attach pa dun sa isa. Honestly, na-attach na ako sa kanya pero hindi pa naman yung deep na love ko na siya, hindi pa naman sa gano'n. Parang puwede pa atang ma-cut pero parang parang ayoko pa.
Pero siguro kailangan ko siguro ng isang taong magsasabi sa'kin ng kung ano talaga. Alam ko yung tama, pero yung siguro katulad sa'yo na ano ka, straight to the point ka, yung parang mag-aano sa'kin, sasampal sa'kin ng katotohanan, parang gano'n na. Gusto na nga kita sampalin kanina pa eh. Sa totoo lang. Nagbibigyan na kita, pinagtitimpian ko lang yung mga kwento mo eh. Kinakalma ko yung sarili mo para maibigay mo sa akin yung mga kwento. O sige. Ano pang gusto mong sabihin? Yun lang. Pero parang wala, parang ayoko kasi munang itigil dito eh. Kasi happy kasi ako 'pag nagsasama kami, I mean nagkakasama kami. Yung nandito yung ano, yung chick ko. So firm sa sarili mo na hindi ka hihinto? Hindi naman sa confirm. Mga mahihinto ko naman siya pero hindi, naguguluhan pa ako. Ito bang asawa mo nagloloko o nag-aalaga lang talaga ng bata? Ang problema mo lang talaga sa kanya, hindi siya nagtatrabaho ng... Dati nagloloko na yan siya. Pero Mm. ngayon, recently, wala akong may nalalaman. So far, clean. Clean naman na nung ako na yung nag-work. Okay. So ano gusto mo na mangyari? Marinig mo yung advice ko Sampal sa'yo. ng katotohanan. Oo. Na yung pagiging tanga mo. Tanga saan? Tanga sa bagay na hindi mo iniisip yung mga anak mo. Hmm? Gusto mo ba marinig na ako? Go ahead. Mahal mo mga bata. Oo naman. Anong kaya mong gawin para sa mga bata? Mabigyan sila ng ano, stable na life. Yun lang ba? Ano din, yung buo yung pamilya kasi yun naman talaga yung gusto ng mga batin. Hindi na ba kayang mabuo at maayos? Base sa'yo, love. Yung totoo. Hindi mo na ba kaya talagang kaya mahalin naman. o magpakatino? Kaya naman. Kaya naman. Pwede naman pag if ever mag-for good ako, edi syempre, ang bagsak nun, dun pa din ako. Hindi mo ba kaya ng walang lalaki sa buhay mo habang malayo ka sa Pilipinas? Talaga nangangati ka pag nasa ibang bansa? Ganun ba yun? Sige, oo. Consider ko na lang na nangangate. Pero hindi din kasi yung ano ko kasi dun eh, yung pag kasama ko siya, parang ang saya. Saya na may kapayapaan ka. Sagutin mo Hindi ako, ko love. sure yung kapayapaan. Kasi alam mo, love, wala talagang kapayapaan doon sa ginagawa mo. Na meron ka mga tinatapakan tao. Na may tao na naghihintay sa'yo dito sa Pilipinas. Na yung mga bata pinapanalangin na maging safe ka dyan. Pero yung nanay nila nakikipagbengbangan sa iba. Tingin mo matutuwa sila nyon? Love? Kung hindi mo na mahal yung lalaki, ito lang sa akin, love. Kung hindi mo na mahal yung lalaki, sabihin mo na sa kanya. Kaysa naman yung niloloko mo siya.
tinataihan mo siya sa ulo. 'Di ba? Mm. 'Di ba? Napakasimple lang eh. Love eh. Kung dinadahilan mo sa akin na hindi mo na kaya, mabigat na sa'yo yung nararamdaman mo para dun sa lalaki, sabihin mo sa kanya, iwalay mo na, hindi yung para magloko ka, mag-cheat ka. Para saan? Para saan? Yung ganito? Para sa happiness ko. Then, Happiness mo? Masaya ka niyan na may mga bata nandito sa Pilipinas na walang kaalam-alam yung nanay nila kung may ka-ranking sa ibang bansa? Na yung mismong tatay nila tinataihan sa ulo? Selfish ka pala eh. Ganun ba gusto mo? Balik rin natin sitwasyon. Nagpapakahirap ka dyan sa ibang bansa. Diyan sa lugar mo ngayon. Ginagawa mo lahat, nagpapakatino ka. Paano kung yung asawa mo lokohin ka? Lahat ng pinapadala mo, binibigay niya lang sa babae, hindi doon sa mga bata. Ano mararamdaman mo? magagalit. Oh. Matutuwa ka? Hindi. Ganun lang din yung nararamdaman ng asawa mo ngayon. Oras na malaman niya. At ganun din ang mararamdaman ng mga bata sa'yo. Kung gusto mo talaga magloko at hindi mo na mahal yung asawa mo dahil nire-reason out mo dito na hindi siya nagtatrabaho, pagod ka na sa kanya, hiwalayan mo. Hindi yun nanloloko ka. Hindi yun nag-cheat ka. Kasi ang totoong gusto mo lang mangyari, maging masaya ka sa sarili mo. Alam mo, bilang isang ina, ang pagiging nanay, hindi na iniisip yung kaligayahan nila. Ang totoong ina, iniisip nila kung ano yung kaligayahan ng pagiging pamilya nila o mga anak nila. Ikaw, umaariba ka ba eh? Gusto mo pa? Para pag nandiyan ka, meron ka. Pag nandito ka sa Pilipinas, meron ka rin. Di mo may kapayapaan yung ganyang bagay. Hindi ko pa yan naisip sa ngayon. At dapat mo maisip yan. Tingin mo may kapayapaan yan. Na oras na may nabuntis ka, oras na may mangyari, hindi ka na makabitaw, masisira yung pamilya mo. Kung talagang gusto mo nang sirain yung pamilya mo, hindi mo na mahal yung lalaki, huwag ka na muna magloko, kausapin mo yung lalaki, maggawa mo na kayo ng plano para sa mga bata. Huwag mong lagay sa alanganin yung bata. Dahil dyan sa kalandian mo. Diba? Para wala kang nasasagasaan na tao. Kung gusto nyo ng co-parenting ng guy, dahil hindi nga siya marunong magsustento sa'yo, go! Kausapin mo. Hindi yung lumalandi ka dyan, tapos wala silang kalam-alam. Diba? Wala kasi akong lakas ng loob na kausapin siya pag abot na sa mga ganyang Kasi bagay. hindi mo naman talaga kayang ayawan siya. Walang dahilan eh. Hindi siya. Sa anak namin. Kaya mo siya iwanan? Oo, pero nandun kasi ako sa anak namin. Like, Anak nyo, hindi mo nga naisip. Anak nyo, hindi mo naisip. Naganap ka ng iba dyan para maging masaya ka. Lumabas sa bibig mo, di ba? Hindi mo naisip yung mga bata, wag mong ilabas dito na para dahil sa mga bata kaya ka kumakapit doon sa lalaki. Kung mahal mo talaga yung mga bata, hindi ka gagawa ng kalokohan ng ganyan. Naisip mo yon? Wala kaya tang isip eh. Naiisip mo lang yung kagustuhan mo.
Diba? Sabi ka nang sabi sa akin, pinapaikot mo yung kwento. Para sa bata, naiisip ko, hindi ko iwalayan. Oo, yun naman talaga eh. Hindi mo ba alam, yung dahilan na ginagawa mo na panloloko, yan ang rason para pwede kayo maghiwalay at masira pamilya ninyo. At yung mga bata, matroma. Na yung nanay pala nila, lumalandi dyan. Bukod sa trabaho, tumatrabaho din ng ibang lalaki. Tingin mo tama yun? Tingin mo iniisip mo yung mga anak mo yun? Sige nga. Bigyan mo ako ng dahilan na mapapa-oo mo ako na talagang iniisip mo yung mga bata sa ginawa mong panloloko. Wala akong dahilan na maibibigay. Kasi yung tanong mo is para like, I mean, like, sa ginagawa ko dahil like, hindi ko ma-explain. Basta parang hindi ko kasi talaga inaano na yung about sa bata. Pag kunyari, pag malaman man, Oh, parang okay lang sa akin pag malaman ng partner ko. Parang gano'n yung inisip ko. Love, Pero hindi, parang sinet aside ko sila. ipapaintindi ko sa'yo maigi ha. Paintindi ko sa'yo maigi, love. Oras na malaman ng partner mo nagloloko ka, tingin mo hindi malalaman ng mga bata. Yun ang hindi ko iniisip. Huwag kang magtanga-tangahan. Isipin mo, oo. Natural sasabihin ng tatay yun. Alam nga naman sabihin nila ng tatay nun, sabihin ng tatay ng bata na yun na ang bait-bait ng nanay mo. Nasa ibang bansa. Aalis na ako, lilisan na ako, iwanan ko na kayo. Tingin mo ganun sasabihin? Hindi ko sure. Anong hindi mo sure? Of course, hindi ko alam kung ano sasabihin. Natural ganun Kaya hindi ko sasabihin. sure. Na malandi ka, lumandi ka sa ibang bansa, hindi mo naisip yun? Hindi mo naisip yun? Ha? Hindi mo sure? Naisip. Hindi mo sure? Na malandi ka dyan? Nasasabihin ng asawa mo na niloko mo siya sa mga anak mo? Hindi mo naisip yun? Nagtatanga-tangahan ka pa rin? Hindi. Ha? Hindi. Hindi? Hindi. Kasi Nagaga ka dyan? alam ko kasing Kasi alam mong masaya ka lang. Alam mo kung hindi mo na mahal yung anak mo, hindi mo na mahal yung pamilya mo, sabihin mo na, hindi na yung niloloko mo. Napagtatakpan mo yung sarili mo na parang ikaw pa biktima dito, nasasabihin mo yung asawa mo, pagod na pagod ka na kasi hindi nagtatrabaho. Nag-aalaga nga ng bata eh. Sabihin mo pa na siya nagtulak sa'yo, nandiyan. Bakit? Porket ba tinulak ka niyang pumunta ka na ibang bansa, may dahilan ka na para manloko? Ganon? Porket walang trabaho yung asawa mo, dahilan na yon para manloko ka? Maghanap ka ng kafubo mo? Ito yung katanungan lamang ha. Hindi lang naman isa ang rason eh. Marami din naipon na din simula pa din. Kahit na maraming rason, sagot ba yung isang pagkakamali sa pagkakamali na ginagawa ng asawa mo? Tingin mo ganun ba yon? Ano na lang kakalakihan ng bata sa'yo niya? Anong asal na matuturo mo sa bata, sa mga bata? Sa pag-iisip mo pala ngayon, sarado ka na.
Love, papapiliin kita. Hmm? Ano mas matimbang sa'yo, mga anak mo o yung lalaki na yan na nakakapubo mo? Yung mga anak ko. Pero ba't kasi parang inaano mo na yung mga anak ko versus siya? Kasi hindi na parang isinaset aside ko kasi sila na hindi sila connected sa ganun. Like, Tanga! dito lang sa Tanga mo! Ang tanga mo! Ang tanga mo! Anong iniisit aside mo siya? Damay sila! Pamilya mo yun eh! Ang tanga mo! Nagpapakagaga ka ba talaga? Huwag mong gawing katanga-tanga yung sarili mo ngayon dito. Napapakinggan ka ng buong Pilipinas at buong mundo. Wag mong ipahiya yung sarili mo. Tinutulungan na kita dito sa problema mo. Anong hindi ko kumpara? Anong wag mong Diyos ko po. Tingin mo ba hindi magiging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo yung lalaki na yan? Yung kapubo mo ngayon? Tingin mo matutuwa yung mga anak mo? Sige nga. Yun na lang, love. Matutuwa ba yung mga anak mo kapag nalaman nila yung nanay nila may kapubo sa ibang bansa? Hindi. Wala mo naman pala yung sagot. Ba't ka nagtatanga-tangahan? Ilabas na natin yung asawa mo. Wala na akong pakialam doon sa asawa mo. Sa mga bata na lang. Tingin mo matutuwa ba sila? Na malaman nila yung nanay nila nagpapabengbang sa ibang bansa, sa ibang lalaki, hindi sa tatay nila? Sige nga, nang hindi pa sila naghihiwalay ng tatay. Sige nga, paliwanag mo nga sa akin yun. Love, paliwanag mo sa akin. Di ko explain eh. Tingin mo ba, Wala akong may papaliwanag. tingin mo ba, love, kapag nalaman nila na, ay, may iba palang lalaki si mama doon sa ibang bansa, ang saya-saya namin kasi iniwanan ka na ni mama. Ganun ba yung magiging reaksyon nila? Isipin mo nga yun. Napaka-makasarili mo. Napaka-selfish mo. Alam mo yun, love, napaka-selfish mo. Hindi porket nagtatrabaho ka sa ibang bansa o ikaw ang nagpo-provide sa family mo, ay meron ka ng kakayanan na gumawa ng mali. Oo. Isa sa mga factor na pwede kang makaramdam ng pagkapagod dahil nga ganun yung asawa mo. Pero hindi pa rin rason para gumawa ng isang pagkakamali o iwanan siya o lokohin siya. Lalo na't may anak kayo. Alam mo, love, kung tingin mo Yes. na tama yung ginagawa mo ngayon na cheating o pakikipagfubo sa ibang lalaki, dahil nga galit ka sa asawa mo, dahil nga may sama ka ng loob sa asawa mo, dahil nga tingin mo hindi mo naiisip yung mga bata na anak mo, go. Ipagpatuloy mo yan. Kung tingin mong tama yan para sa'yo. Kung tingin mo makakabuti yan para sa'yo. Kung tingin mo magkakaroon ka ng peace of mind at maaayos mo yung pamilya ninyo. Pero kung mahal mo talaga ang pamilya mo, ito naman yung sa parte ko. Bitawan mo na yung kapubo mo na yan. Kung hindi mo na talaga mahal yung lalaki o yung guy o tatay ng mga anak mo, kausapin mo na siya.
huwag ka maging selfish para sa mga bata. At higit sa lahat, love, respetuhin mo yung sarili mo. Yes po. Respetuhin mo in a way na at the end of the day, hindi ka mananalo dito eh. Kung tingin mo nakabawi ka, naiwanan mo yung partner mo, asawa mo, hindi ka nanalo. Ikaw ang nawalan. Pwede pang mawala sa iyo mismong pamilya mo. Tingin mo papanigang ka ng mga bata oras na malaman nila na nag-cheat ka? Hindi po. Isipin mo na lang, Lalo ito na na't lang, hindi, ito na hindi lang. naman ako ang nag-aalaga sa kanila eh. Yun, isa na yun. Handa ka ba na mawala yung pamilya mo? Kung handa ka, go. Yun na lang ang isipin natin. Kung handa kang mawala yung mga anak mo, hindi mo na makapiling, mawala sa yung kustodiya nila, go. Gawin mo yan yung pinagpapatuloy mong ginagawa na 6 months na pangingilala. Pero kung hindi mo kaya, kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mong tiisin. Kailangan mong ayusin yung gusot na ginagawa mo ngayon. Pangsamantalang kaligayahan? O dapat kong baguhin yung sarili ko para sa pamilya ko? Ba't ako pa ang magbabago? Hindi ba dapat siya? Dapat ayusin niya yung pamilya niya. Gumawa siya ng way para naman maging maayos ang pamilya namin. Alam mo, ma'am, gustong-gusto na kitang murahin on air eh. Pero pinipigilan ko lang. Alam mo, love. Yun kasi ang nararamdaman ko eh. Hindi, love, ito. Sige. Papaliwanag ko mang maigi sa'yo. Bibigyan kita ng oras. Inayos niya yung sarili niya. Ikaw, ayusin mo na yung sarili mo. Oo. Pag nakikita ko ano siya, kumikilos siya. Ang layo ng dahilan mo para gumawa ng kalokohan dun sa gusto mo mangyaring ginagawa niya. Tingin mo, makakatulong yung ginagawa mo para magbago siya? Yung panluloko Hindi. mo? Hindi. Sa'yo na pala galing eh. Ba't mo ginagawa pa rin? Sabi mo nga, para sa sariling happiness ko. Hanggang dun ka na lang ba? Yun na lang ba gusto mo? Hindi ko kasi iniisip yung like, future. Ano? Parang nasa rukrukas ako na nag-i-enjoy ako eh, like, happy ako eh. Kaya parang nawawala din sa isip ko yung magiging future na mangyayari. Ngayon na napag-uusapan na natin yung mga pwedeng mangyari, tingin mo tama pa rin ba? Hindi eh. Tingin mo dapat bang ipagpatuloy pa? Love? Alam mo, love, kahit naman anong sigaw ko sa'yo dito, to be honest, kahit anong sigaw ko sa'yo dito, mura ko sa'yo dito, kung yung damdamin mo, hindi maliwanag, pati yung pag-iisip mo hindi maliwanag, baliwala. Pero sana before natin to i-end yung call na to, love, ma-realize mo. Ma-realize mo na saan ba talaga yung pwedeng magbigay sa akin ng peace of mind? Ano ba talaga yung ligayang gusto kong mata mo? Yun ang question ko sa sarili ko. Okay. Tutulungan kita. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo kanina, di ba? Kung yung
lalaki na yan, nakafubo mo, hindi nagbibigay sa'yo ng peace of mind at nasasayahan ka lang, pangsamantalang saya dahil na ibibigay niya yung lust na meron. Hindi yun love lust lang yun. Nakakafubo ka niya, may nangyayari sa inyo, nakakausap mo siya. Hindi mo pa nga kilala yung pagkatao niyan. Paano pa pag nalaman mo may pamilya yan? Di ba? At kapag pinili mo yung guy na yon, nakafubo mo. Wala, actually, Titan Jello, wala talaga akong plano na piliin siya. Like, Sa nandito ngayon. kasi ako Sa ngayon. na happy ako sa kanya. Sa ngayon. Currently, na love. happy ako sa kanya, ganun lang. Sa ngayon, love. Alam mo, yung pag-uusap ninyo, nag-umpisa lang din naman yan sa bati-batian, pagkikita, hanggang sa may nangyayari na. Hanggang sa sumusunod-sunod na yung pangyayari. Hanggang sa napapatanong ka na parang, gusto ko na siya lagi makasama. Kasi Ganun. nagiging masaya ako sa kanya eh. 'Di ba? Ganun. Kasi nga, lalalim yan. Hanggang siya na yung gusto mong piliin. Hayaan mo pa bang dumating ka sa punto na yon? Tapos, nafe-feel ko din naman na parang na-attach na din siya sa akin. Yun nga. 'Di ba? Lumalalim na eh. Ang basic. Sobrang basic nating intindihin to. Ngayon, kung handa kang iwanan, ulitin ko paulit-ulit tayo. Kung handa kang iwanan yung pamilya mo, dahil tingin mo doon ka magiging masaya sa gay na yan, handa ka ba? Yun yung mismong tanong mo sa sarili mo. Hindi. Oh. Hindi. Basic. Ibig sabihin, iwanan mo na yung tao na yan. Kasi yung nararamdaman mong saya, hindi panghabang buhay yan. Kung pipiliin mo ba yung mga anak mo, ikaw sumagot Kung pipiliin mo ba yung mga anak mo, tingin mo hindi ka magiging maligaya kung maayos mo yung buhay nila? Kahit hindi na kayo nung tatay, kung talagang darating sa punto na maghiwalay kayo, pero at least naghiwalay kayo nang wala kang bahid na ganyan. Kung talagang tingin mo, Naiintindihan ko po. hindi mo na kayang ayusin para dun sa tatay, isipin mo yung mga bata. Huwag mong bigyan ng malaking trauma yung mga bata. Na tuwing aalis ka na lang ng ibang bansa, maiisip nila na, ay nanay ko, baka mangangilala na naman ng iba doon at iwanan kami. Hindi ko talaga naisip yung Titan Jello. Hindi mo Na naiisip sa about ngayon, sa- pero aabot, love. Aabot, love. Hindi pa kasi kayo malalim masyado nito nung nakaka-sex mo eh. Pag lumalim palalo yan, love, aabot ka dun. At ayun ang ayaw natin na mangyari. Kasi hindi naman kayo ganyan kalalim dati. Sa nararamdaman mo ngayon, hindi naman ganyan dati yung naiisip mo eh. Yes po. Ibig sabihin, naguguluhan ka na, lumalalim na kayo. Nakakapili ka na nga eh. Masasabi mo na nga na nagiging masaya ka sa kanya eh. Oo, nagiging masaya ako sa kanya, pero hindi yung to the point na pipiliin ko siya. Sa ngayon, hindi nga. Papabuti mo pa ba doon? Papabuti mo pa? Hindi ko alam. Alam mo, nakakalungkot lang. Na bukas makalawa, hindi man ikaw ang caller ko o caller namin ni DJ Rocky Tera. Posibleng maging caller namin yung mga batang naiwanan ng magulang. Naiwanan ng magulang dahil nag-ibang bansa. Nasira yung pamilya dahil sa pag-ibang bansa ng nanay nila o tatay nila.
Nakakalungkot dun, lang. parang dun ako hindi ready. Nakakalungkot lang, love. Nakakalungkot lang na may pamilya na naman na posibleng masira dahil may isang babae o lalaki na nasa ibang bansa ngayon na hindi niya kayang kontrolin yung tukso na meron ng mundo. Hindi niya kayang kontrolin yung sarili niya dun sa mga tukso na yun. Na mas nagiging matimbang sa kanya yung tukso na yun kaysa yung pamilya niya. Meron na namang isang nanay ang masasabihan na hindi nagpapakananay. Nakakalungkot lang. Sobrang nakakalungkot lang, love. Na may mga batang walang kaalam-alam na pwede na pala masira yung pamilya nila. Dahil sa nararamdaman mong kaligayahan na yan. Nakakaawa lang. Hanggang kailan kaya, love, magiging sarado yung isip mo? Sarado yung puso mo? Dahil diyan sa nararamdaman mong kaligayahan sa kapupo mo. Sana, love, hindi umabot na masasabi mo yung sa sarili mo na nasa huli pala yung pagsisisi. Na sana nakinig ako sa mga taong nakausap ko. Na sana pinili ko pala yung pamilya ko. Sana hindi ka umabot sa ganun. Sana nga, Tita Angelo. Sana pagbitaw ng call na to, love, ma-realize mo na ang pagmamahal mo pala na buong buo ay hindi dapat yung ibang tao na nakakasama mo dyan sa ibang bansa, kundi yung pamilya mo at asawa mo. Alam mo, sa relasyon, love, hindi sagot yung pagbawi. Pagbawi sa kakulangan ng asawa mo o partner mo. Alam mo, ang totoong nagmamahal, love, yung kahit sa pinakamagulong sitwasyon ng relasyon ninyo, patuloy ka pa rin kumakapit. Patuloy ka pa rin lumalaban. Patuloy mo pa rin sinasabi na mahal mo siya. At kahit may pinaka-better o best na tao sa paligid mo na pwedeng sumakop dun sa kakayanan ng asawa mo, siya pa rin yung nakikita mo. Yun po yung true love. Intindihan ko, Tita Angelo. Alam mo, kahit Siguro nga, dahil anong soft ako sabihin kaya ko, ganun. kahit anong sabihin ko na dito, kung magiging sarado yung isip mo o yung puso mo, baliwala lang din. Totoo yun, Tita Angelo. Sarado talaga yung isip ko, pero feeling ko parang binubuksan mo eh. Naway mabuksan ko, pero alam mo, kinalulungkot ko lang. Kinalulungkot ko lang sobra na may mga batang walang kaalam-alam na pwede masira yung pamilya nila. Alam mo, love, wala naman talagang perpektong relationship eh. Sa bilyon-bilyon tao dito sa mundo, wala makakapagsabi na napaka smooth sailing na naging relationship nila. Walang smooth sailing. Ang nagpapaganda sa isang relasyon, yung mga bagay na nararanasan mo ngayon.
Alam mo love, kung hahanapin nyo parehas palagi yung mga pagkukulang ninyo bilang magkarelasyon, walang matatapos. Marami talaga tayong pagkukulang bilang isang tao o bilang isang partner. Pagkukulang sa pera, pagkukulang sa atensyon, pagkukulang sa pangunawa. Marami pong bagay ang pwede nating masilip sa karelasyon natin na mga pangit kesa sa mas maganda. Pero lagi mong tatandaan na dapat tinitignan mo sa partner mo yung mga bagay na magaganda. Yes po. Kasi alam mo love, kung kaparehas mo lang mag-isip lahat ng babae, ang dami ng broken family ngayon. Feeling Pero ko kasi talaga ang soft ko eh. Hindi ako strong enough para alam mo love, kung yan lang ang lagi natin magiging dahilan para makagawa ng mali, walang pamilya ang mabubuo at magiging matatag. Maraming pamilya na sinubok din ang katulad mo pero naging matatag sila. Lumaban sila. Siguro hindi pa naman huli ang lahat. Kaya siguro rin naglakas ka ng loob na tumawag dito sa akin dahil it's about time na buksan mo na yung puso mo. Palayain mo na yung bagay o yung tao na pwedeng makasira sa pamilya mo. mm, Kausapin mo yung asawa mo, yung partner mo, yung tatay ng mga bata. Pagtulungan ninyo. Kung tingin mo hindi tulong yung pag-aalaga niya sa anak mo, hindi ko iniisip yun. Na hindi tulong yun. oh, that's good. Kung yun naiisip mong tulong yun para sa'yo, malaking tulong talaga. Ang hirap na Oo, malaking tulong mag-alaga yun. din ng mga anak. Magbantay, maghatid sundo, mag-asikaso, pumasok. Mahirap talaga, ma'am. Hindi biro. Kaya po, ma'am, sana sa pagkakataon na to, kung alam mo naman na may inaambag din sa ganung bagay yung asawa mo, papakatino rin naman. Huwag natin hanapan ng mali para gumawa tayo ng mali. Lapit mo din yung sarili mo sa Panginoon, ma'am. Yes po. Surrender mo sa Kanya. Alam mo kasi, kanina pa kita talaga gusto murahin, magalit sa'yo. Pero, na-realize ko kung sarado rin naman yung puso mo at di mo bubuksan, para saan pa? Sasayang lang tayo ng kuryente dito. Maiingayan lang sa akin yung mga listener natin. Mm. Pero naway love, may tumatak sa iyo sa mga sinabi ko. Hanggat hindi pa huli ang lahat. May tumatak talaga. Kahit Angelo. Tagos. Naway, etong call mo na to ay maging rason para maiayos mo na yung magulo mong isip. Yun nga eh. Lagi mo tatandaan Siguro, to, mm, na kung ano man yung mga nagawa mo nung nakaraan, hindi ito ang magde-define sa'yo in the future o sa hinaharap. Kung sino ka ngayon sa pagbabago mo, dahilan nito yung mga bagay na natutunan mo sa nakaraan. Pero hindi ka pa pwedeng i-judge ng tao sa mga bagay na yung pinagdaanan o nakaraan. Naway maging lesson na lang sa'yo to, love. Huwag mo nang ipagpatuloy. yun nga eh. Isa ka na rin Siguro sana. kailangan din Isa ka na rin sana sa mga OFW na patuloy lumalaban
at nananalig na maging buo yung pamilya. Nagtatrabaho para sa pamilya. At pure lang talaga. Ang hirap talaga, ma'am. Love, ang hirap talaga layuan ng tukso. Pero choice kasi natin eh. Kung magpapatukso ba tayo o dapat ba tayong lumayo sa tukso. May choice tayo, ma'am. May kakayanan tayong lumayo at hindi gumawa. Ano napapala mo ba dun sa hapon na yun? May naibibigay ba sa'yo? Wala naman po. Nagbibigay naman po pero hindi kasi ako humihingi. Kahit ano Kasi man. hindi naman yun ang parang purpose ko na anuhin siya. Ano lang, like yun nga yung nararamdaman ko na Basta, kapag kasama ko siya, happy ako, gano'n. pero walang ibang masasaya kapag buo ang pamilya mo. Oo, totoo yan, Tita Angelo. Kung hindi man buo ang pamilya mo, at least maayos yung mga anak mo. Naway ma-realize mo yun, love. Naway maunawaan mo yun. At oras man Naunawaan ko. na talagang hindi mo nakayanin, kung ano man yung gawain ng asawa mo, kausapin mo siya. Hindi ko kasi kaya eh. Like, wala akong lakas ng loob. Alam mo, dapat mong Yung parang kayanin. kinikimkim ko lang lahat ng mga hinanakat ko sa kanya, yung mga ko sa kanya. Alam mo, sabihin mo, maging open ka. Ito na yon, yung oras na to, na maging open ka. Kasi, kung hindi ka magiging open, ito yung magiging outcome palagi. Ganun ang nagiging setup na yung nangyayari. Ganyan lagi ang kakalabasan. Totoo naman kasi talaga mga sinabi mo, Tita Angelo. Siguro nga kailangan ko na talaga i-cut itong isa. Lalo na nasa point na pati din siya na na din. Baka kasi mas lumalim pa, baka din mas mahirapan akong kumawala. Yun din ang inaano ko yun. Kasi wala naman kasi akong planong piliin siya or ano siya. Mhm. Love, bigyan kita ng chance na magbigay ng mensahe sa mga bata. Yung nasa puso mo talaga. Bibigay ko sa'yo yung pagkakataon na to, yung airtime na to, ma'am, para mabitawan. May mabalikan ka man lang na gusto mong sabihin sa mga bata. After nun, ma'am, sa asawa mo, ma'am, okay? Sa partner mo, okay? Sige po. Sige, ma'am. Para sa mga bata, if ever marinig niyo man to, I'm sorry. Alam kong maling-mali ang ginawa ng mami niyo. Pero I will try my best naman na bumawi. Lahat gagawin ko para kahit may maling nagagawa man ako dito, gusto ko lahat gagawin ko para maging maayos din ang kalagayan niyo, maging stable kayo. So yun po. Para sa partner ko din, um, of course sorry din kasi wala kang kaalam-alam na
ito na pala ang nangyayari sa'kin dito. Hindi ko din kasi ma-open sa'yo ang lahat ng mga hinanakit ko sa'yo. Kasi kapag kahit magsabi man ako ng pasimpleng reklamo, parang ikaw po ang magagalit. Parang hindi na lang natutuloy ang parang heart to heart talks natin. Kasi dun pa lang naba-block na, eh. Mag-aaway na tayo, wala tayong yung ano, yung malalim na usapan, walang gano'n. Hindi din ako makatiyempo na sabihin sa'yo na kasi nga yun nga, hindi na bine-block mo agad ako, parang sorry din. Yun lang po. Ma'am Love, isang mahigpit na yakap para sa'yo. Na, alam mo, Thank you, Tita Angelo. minsan kasi kaya tayo nakakagawa ng mali kasi hindi dahil sa hindi na natin mahal yung tao. Alam mo, yung linya na to, ay nakuha ko to kanina doon sa secret files na nabasa ko kanina na istorya ng ating kabisyo. Yung linya na to na sinabi doon na tumatak sa isip ko. Sabi doon na minsan hindi dahil pagod na tayo o hindi na natin mahal yung tao kaya tayo nakakagawa ng pagkakamali. Minsan, nawawala lang tayo sa tamang pag-iisip o sa mismong values natin kaya tayo nakakagawa ng kalokohan. Alam mo kasi, kahit anong Yes. mahal mo sa isang tao, kung choice mo pa rin siyang lokohin, lolokohin mo eh. Kaya mo naging choice yun kasi naguguluhan ka at hindi mo alam yung tama mong gagawin dahil nga wala ka nakakausap. Hindi mo Totoo sinasabi yan. sa kanya. Kaya, kung ano kabisyo, ikaw mismo kabisyo na nakatutok ngayon, pati ikaw love na nakatutok ngayon. Kapag may mabigat o may lamat onte sa isang relasyon, wag po natin kimkimin. Kahit ano Totoo man yan. po yung pagtingin natin sa partner natin na baka hindi tayo maintindihan, hindi tayo pakinggan, ulit-ulitin po nating sabihin sa kanila. Nang sa ganun, at least hindi ka po nagkulang. Na sinabi mo na ito yung nararamdaman ko. Naway maabot mo ko. Naway maintindihan mo ko ngayon. Nangungulila ako. Kasi ako naniniwala ako na walang tatalo kapag nagkaroon kayo ng maayos na komunikasyon ng partner mo. Yes po. Ipagdasal mo. Lagi naman po, Angelo. Alam mo love, ang sarap lang din na makita natin yung storya natin na to. Na isa ka sa mga OFW na makakapagkwentong naging matibay ka sa ibang bansa. Kaya mo na ayos yung pamilya mo. Hindi yung kwento na kaya naging magulo yung pamilya mo dahil nagloko yung babae na naging OFW. Ang pangit yun. Madali lang gumawa ng kalokohan. Sobrang dali. Pero yung pwedeng maging resulta nito hindi na natin pwedeng maibalik o maayos. Kaya hanggat maaga, hindi pa ganun kalaki yung damage, huwag na nating hayaan. Naiintindihan ko, Tita Angelo.
Gusto ka pang sabihin, ma'am? Wala naman na po. Narinig ko na ang gusto kong marinig. Galing sa'yo. Alam mo, ma'am, kung sakali mang may makilala kang tao na naging maayos yung pamilya dahil nagloko siya, pakilala mo sa akin. Wala. Kung sakali lang makakilala ka, ma'am, ha? Pakilala mo sa akin. Kasi kahit kailan wala pa akong nakilalang nagloko na tao na naayos yung pamilya. Meron lang dumami yung pamilya. At tingin mo maayos yun. At lagi mo tatandaan yung bagay na gagawin ko to kasi hindi naman nila nakikita. Gagawin ko to kasi wala naman nakakahuli. Wala man makakita. Wala man makahuli pero hanggang kailan mo kayang lokohin yung mga tao nagmamahal sa'yo? Naghihintay sa'yo? Nananalangin na maging safe ka dyan? At minsan talaga, mawawala tayo sa sarili natin na ang saya eh. Nandito siya eh. Ang layo yun oh. Ito na oh. May nakakasama na ako pero pag nakita mo na yung mga bata, nakita mo na yung anak mo, doon mo marirealize eh. Na hindi pala tama yung ginagawa ko. At kailanman hindi magiging tama yung ginagawa ko. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Mali po talaga, Tita Angelo. God bless, love. Naway, kahit pa paano naliwanagan ka ngayong gabi na to. Naliwanagan niyo po ako, Tita Angelo. Pagpipray din kita. Thank you, Tita Angelo. Naway kapag tumawag ka dito, love, may magandang storya ka na may babahagi sa amin. At I hope na soon, makita ka namin dito kasama yung pamilya mo sa 90.7 Love Radio. God bless, love. God bless din po, Tita Angelo. Maraming salamat. Thank you. Thank you sa mga sinabi mo. Feeling ko nakatulong yun sa nararamdaman ko ngayon. Thank you so much. God bless, love. Isang mahigpit na yakap para sa'yo. Thank you po. Bye-bye. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller ngayong gabi na to na si Love. Si Love na naguguluhan. Si Love na maraming tanong sa sarili niya dahil nga nagkaroon siya ng karelasyon sa ibang bansa. At may tuturing niya to na kafubu, mga kabisyo. Pero ang tanong, handa ka bang ipagpalit ang iyong pamilya na nasa Pilipinas sa taong nakilala mo sa ibang bansa? Handa ka bang ipagpalit ang mga taong naghihintay sa'yo, nananalangin sa'yo, at nagmamahal sa'yo ng totoo sa isang taong nagbibigay sa'yo ng kaligayahan na pangsamantala lamang? Kabisyo,
Hindi po lahat ng pangungulila, hindi po lahat ng pagkalito ay sagot po ay paggawa ng kamalian o paghahanap ng panibagong makakasama at makakausap. Lagi mong tatandaan, kabisyo, na kapag may pamilya ka na, ano man ang mangyari, ano man tukso ang lumapit sa'yo, pamilya mo na po dapat ang iniisip mo. Muli mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating ngayong gabi na to at inumaga na po tayo sa ating programa na Top Secret at ang oras po natin ngayon is already 12:28 a.m. Kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Hando ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by South Border, Kahit Kailan. Metro's #1 Love Radio. Basic!